Ang nakaraan, hindi matanggap ni Landon ang pangyayari sa kaniyang nasaksihan noong hinawakan ni Francis ang kamay ng dalaga at niyakap ito. Halos nadurog ang puso ni Landon sa kanyang nakita. Ganun pa man ay pinagpatuloy pa rin ng lalaki ang pagpasok sa loob ng coffee shop. Mukhang may magandang naganap dito ha. Sinasabi ko na nga ba meron kayong relasyong dalawa. Alam niyo bang pinagbabawal yan sa kumpanya ko? At maaari ko kayong tanggalin anumang oras. Aba, Landon, talaga? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ikaw nga pati sekretary mo, pinatulan mo pa Wala kang karapatan, Francis, kung ano man ang gusto ko. Ako ang may-ari ng kumpanya. At pinapasawaran ko lamang kayong dalawa. Ako ang nagpapakain sa mga empleyado. At ikaw naman, Vanessa, ano nakain mo, bakit ka pumatol sa lalaking yan? Ano bang napapala mo sa kanya? Landon, bakit ba ang init ng dugo mo kay Francis? Akala ko ba magkaibigan kayong dalawa? Tapos ngayon, gusto mo siyang tanggalin sa trabaho? Dahil ayaw kong nakikita ko kayong dalawa na magkasama palagi. At naalibadbaran ako. Bakit, Landon? Ano ba talagang gusto mo? Marahil may gusto ka kay Vanessa, no? Oo, sige. Aamin ko sa inyong dalawa na matagal na akong may gusto kay Vanessa. Nung bata pa lamang kami. Kung ganun, dapat niligawan mo na siya noon pa man. Pero bakit pumatol sa bahay may sabit? Gusto ko si Vanessa at mahal ko rin si Nicole. Pare, isang gahaman kung ganun. Hindi pwedeng inisip mong yan. Dalawang babae na ipagsama mo, kalokohan yan. Wala kang pakialam, Francis, kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko. Biglang lumapit itong si Landon at hinawakan sa liig itong si Francis. Pare, tama na, nasasakal ako. Pues, kung ayaw masakal, layuan mo si Vanessa, maliwanag ba? Tama na, Landon. Huwag mong sabihin ikaw ay may-ari ng kumpanyang ito na pinapasokan namin. Ay kaya mo nang gawin sa amin ang lahat? Kung wala mga empleyado mo, hindi rin uunlad yung kumpanya mo. Hindi ako sang-ayon sa mga pinagsasabi mo. Magpapakasal na kami ni Francis sa sunod na buwan at wala kang karapatan para pumigil sa aming dalawa. Kung gusto mong tanggalin kaming dalawa sa kumpanya mo, sige, gawin mo kung yan ang gusto mo. Pero Vanessa, naramdaman mo siguro kahit noon pa man na meron akong gusto sa'yo. Landon, kung may gusto ka sa akin, dapat noon pa Pinaramdam mo na sa akin. Huwag mong saktan si Nicole. Akala ko ba magpapakasal na rin kayong dalawa? Pero mukhang malabo yun, Vanessa, dahil meron siyang anak at asawa. Alam mo, Landon, labas na ako dyan. Labas na kami sa problema mo. Pinasukan mo yan. Dapat ikaw din ang humanap ng paraan para malutas yung problema mo. Oo, dati gusto kita. Kahit nung bata pa lamang tayo, pero habang tumatagal, nagbabago ang tao, Landon. Isa pa, mahal ko na rin si Francis. Ngayon, kung gusto mong tanggalin kami sa trabaho mo, Wes, gawin mo kung saan ka masaya. Sa mga oras na iyon ay hindi na nagkakape itong si Landon. Agad na itong lumabas, sumakay sa kanyang sasakyan patungo sa opisina. Pagkarating sa opisina ay naroon na pala si Nicole na naghintay sa kanya. Babe, what's wrong? Ang aga pa. Bakit? Mainit yung ulo mo. I think you need a coffee. Ipapahanda kita. Sige Nicole, bigyan mo ako. Naguluhan itong si Landon kung tatanggalin nga ba sa trabaho ang dalawang iyon dahil kung hindi ay siya lang din naman ang magiging talunan. Kaya naman kinausap niya ang gwardiya sa entrance na bawal na pumasok sa loob sina Vanessa at Francis. Babe, total naman, wala na tayong trabaho ngayon. Ano kaya kung mag-date tayo? Bigyan natin ng panahon ang bawat isa. Nicole, hanggang ngayon ba gala pa rin ang iniisip mo na dapat sana inatupag mo yung annulment papers mo dahil kung wala pa rin mangyayari, pwede na rin itong itigil. Ano? Ano ba yung pinagsasabi mo, Landon? Nicole, prangkahan lamang tayo. Magbibigay ako sa iyo ng ilang linggo. Kapag wala pa rin nangyari, pasensya ka na. Kailangan na natin itong itigil dahil wala tayong mapala dito Kung ganon, Landon, aatras ka na sa kasal natin. Nicole, walang mangyayari sa kasal na ito kung hindi ma-approve yung annulment mo. Nagsasayang lamang tayo ng panahon at oras dito. I suggest na maghiwalay na lamang tayo. Napapagod na ako dito Ang ibig sabihin nito, Landon, talagang
Susuko ka na sa laban natin. Akala ko ba mahal mo ako? Oo, mahal kita pero kung hindi sang-ayon ang tadhana para sa ating dalawa, ay mas mabuti pang huwag na natin ituloy ito. Nahirapan ako, Nicole eh. Hindi ako papayag, Lyndon. Alam mo bang I give up everything para sa'yo? At ngayon, ganun lang kadali na sabihin mo sa akin na maghiwalay na tayo. Bakit? Sino bang babaeng umagaw sa atensyon mo sa akin? Si Vanessa ba, ha? Siya bang babaeng ipapalit mo sa akin? Pwede ba, Nicole? Huwag mong idamay dito ang ibang tao. Wala silang kinalaman dito sa ating paghiwalay. Pagod na ako. Sa kakantay kung kailan tayo kakasal. Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, ikaw ang bahala, Lyndon. Pero ito lang ang tatandaan mo. Hindi pa tayo tapos. Alis ako sa kumpanyang ito. Pero babalik ako para gumanti sa inyong lahat. At titiyakin kong lahat kayo ay gagapang din sa lupa. Tandaan mo yan. Kung gano'n, Nicole, you're fired. I don't love you anymore. So, get out in my office now. Napaiyak na lamang itong si Nicole dahil hindi nito inasahan na magiging ganito ang lahat ng kanyang pinaplano. Matapos nilang mag-usap ay umalis na itong si Nicole, dala-dala ang mga gamit nito sa office. Laking kutaka naman ng iba sa mga empleyado. Naku, mukhang alis na rin yata itong si Nicole eh. At alam niyo ba, nawala na rin si Vanessa at Francis. Nag-resign na rin. Ano ba nangyari sa kumpanyang ito? Nawala na ang mga taong magagaling. Baka darating ang panahon na bigla na lamang itong babagsak at hindi natin alam. Naku, sana hindi mangyari yun. Paano na lang tayo? Paano na ang pamilya natin? Tuloy na nga lobas itong si Nicole sa kumpanya. Hindi na nagawang habulin pa ni Lyndon ang babae. Parang nabunutan siya ng tinik. Kaya naman sa mga oras na iyon ay tumawag siya kay Vanessa para mag-usap silang dalawa. Lyndon, wala na tayong dapat na pag-usapan pa dahil sa araw na ito, hindi mo na ako empleyado. Pero Vanessa, nakipaghiwalay na ako kay Nicole para sa atin. Ilang ulit ko bang sabihin sa'yo na hindi na kita gusto? Maghanap ka na lang ng ibang babae na totoong magmamahal sa'yo. Ikakasal na ako kay Francis. At higit sa lahat, may nangyari na sa aming dalawa. At nagbunga na ito. Hindi ito maaari, Vanessa. Akin ka lang. Akin ka lang. Lyndon, sorry pero mula ngayon, hindi ko na gustong tumawag ka pa sa akin. At saka, wag mo na kaming guluhin pa ni Francis dahil nakapagdesisyon na kaming dalawa na magpakasal. At saka, pumayag na rin ang kanyang mga magulang sa States. Hindi ka magiging masaya, Vanessa. Pinapangako ko yan sa inyo. Tuloy na ngang binaba ni Vanessa ang tawag. Naisip ng babae na magpalit ng bagong phone number para hindi siya makatawagan at mapagulo pa nitong si Lyndon. Pero natakot pa rin ito sa kung ano ang gagawin sa kanyang mga magulang, lalo na at alam nito ang kanilang bahay maliban sa apartment na kanyang hinuhulugan. Nay, Tay, ano kaya kung lilipat na lang kayo ng ibang bahay? Meron naman akong apartment na binabayaran at natapos na rin ito. Natatakot kasi ako kung guguluhin tayo ni Lyndon. Dahil hindi siya ang pinili ko. Iha, paano naman ang munti naming hanap buhay ng tatay mo? Hindi tayo pwede magtago na lang. Wala naman tayong ginagawang masama. Kung ayaw mo sa kanya, wala na siya doon. Ilang linggo ang nakalipas matapos na rin ang papeles na dapat asikasuhin nilang dalawa ni Vanessa at Francis para matuloy na ang kanilang kasal. Hindi naman sila nahirapan dahil pareho naman silang walang problema sa kanilang status, kaya sa linggo na iyon ay matutuloy na rin ang kanilang kasal. Hindi nila imbitahan itong si Lyndon dahil alam nilang ito ang magsimula ng gulo. Dahil may naipon naman sina Vanessa at Francis, nagtayo na lamang sila ng isang negosyo at kasama dito ang kanilang pamilya. Lahat naman ng negosyo ay nagsimula sa maliit na kapital at kapag pinalad, angat ito at angat hanggang sa lumaki. Samantalang mula naman noong umalis itong si Vanessa at Francis ay wala silang naging balita pa kay Lyndon.
Maliban na lamang sa nalaman nilang nagtungo ito sa ibang bansa at pinamahalan na lamang ang kumpanya sa kanilang relatives. Mula noong huli nilang pag-uusap ay wala na rin silang naging komunikasyon. Honey, mukhang manganganak na yata ako eh. Ha, talaga? O Vanessa, tara na sa ospital. Nay, tay, kayo na bala dito sa negosyo natin ha. Ihatid ko muna si Vanessa sa ospital. Sige iho, tatawagan mo lang kami kung nandun na kayo. Mabilis na pinatakbo ni Francis ang sasakyan para magapan agad ang sitwasyon ng kanyang asawa. Masyado kasi itong excited na makita ang kanilang magiging anak hanggang sa tuloy na ngang nanganak itong si Vanessa na isang batang lalaki. Labis ang saya ni Francis sa wakas ay magiging daddy na ito. Mula noon ay namuhay sila ng mapayapa hanggang sa mas lumaki pa ng lumaki ang kanilang kumpanya. Minsan nag-usap ang mag-asawa. Paano kaya kung hindi sila ang nagkatuluyan? Ano kaya ang kanilang nagiging buhay ngayon? Pero mabuti na lang, mas pinili ni Vanessa na ang kanyang magiging asawa ay si Francis. Kaya ngayon, nagpatuloy sila sa kanilang pangarap na mas lalago pa ang negosyo. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Labis po akong napapasalamat dahil sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Abangan pa natin ang ating mga kwentong nabibigay aral at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.